Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan na po tayo. Ito po mga tambay, ito pong una sa lahat. Ang sinasabi po ng una sa lahat, ito pong mga demonyo umano ito. Ito pong salot na ito mga tambay umano ay maghahain na naman daw po mga kabayan. Uulitin na naman nila ang impeachment ng Vice President. Unbelievable. Talagang ibang klase na po ang kademonyohan ng politika sa ating bansa. Yung nagnanakaw ng trilyon, daan-daang bilyon, mga kabayan, wala man lang pong naghahain ng impeachment. Samantalang yung walang kaproblema sa COA at laging maayos ang kanyang pondo at walang nakikitang anomalya ang COA ay siya pang ini-impeach ng mga demonyong ito umano. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Ay niluluto na namang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid, kailan posibleng isampa itong panibagong impeachment complaint laban sa Vice? JG, wala pang malinaw na detalye tungkol dito pero ayon sa grupong bayan, pinag-aaralan na nila yung paghahain muli ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Pebrero sa susunod na taon. Inihintay na lang nila na matapos yung one-year impeachment bar sa February 5, 2026. Sa ilalim po kasi ng one-year bar rule, hindi pwedeng magsampa ng impeachment complaint laban sa parehong opisyal sa loob ng isang taon. Pinag-aaralan din daw ng bayan yung magiging strategy nila sa panibagong impeachment complaint. Lalo't idineklara nga unconstitutional ng Korte Suprema yung naunang reklamo at hinihintay pa nila ang desisyon sa kanilang apela. Pakinggan natin itong pahayag ni Bayan Chairperson Teddy Casino. Kasi bitin yung nangyari, hindi natuloy sa trial. Pinag-aaralan kasi namin ano yung naging implications nitong Supreme Court ruling. As you know, maraming dinagdag na mga conditions ang Supreme Court. Medyo mas mahirap na ngayon mag-file ng impeachment. At Marian, may reaksyon na ba ang kampo ni VP Sara dito? Jiggy, sinusubukan pa nga nating kunan ng pahayag ang Vice Presidente pero sa anniversary celebration ng Office of the Vice President noong isang buwan, sinabi nga niyang hinihintay na lang daw niya na ipakulong siya ng administrasyon. Makailang beses din niyang sinabi noon na itong ang pagpapatanggal sa kanya sa pwesto ay may kinalaman sa 2028 elections. Jiggy. At Marian, yung isa pang linggo maugong na magpapalit ng liderato dyan sa Kamara, gaano ito katotoo? Nako, Jiggy, wala namang kumpirmasyon itong liderato ng Kamara tungkol dito. Nako, walang kasilbi-silbi yan. Kahit palitan mo liderato ng Kamara, hindi pa rin mawawala ang mga magnanakaw dyan. Umano. Hindi ba? Para palitan, hindi kailangan palitan, buwagin. Hindi ba? Kung gusto natin mawala ang mga magnanakaw dyan, buwagin mo. Pero kung papalitan lang yung liderato, magnanakaw din papalit umano Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang bayan, ang sinasabi po na bayan at ang una sa lahat, yan po ang madalas gamitin po ng mga demonyo at salot sa lipunan Umano yung bayan, una ang lahat, hindi ba? Pero sa totoo lang, una po ang kanilang layunin. Una lahat ang pangsariling interes. Hindi po ba? Yan nga po yung sinatawag na mga kain-suka yung mga tao na yan. Kain-suka po yan. Yan po yung masahol pa po sa hayop ang mga demonyo hayop na yan. Hindi po ba? Yung mga salot na yan. Ano po ba ang nagagawa sa Pilipinas ng mga salot na yan umano? May pangsariling interes po yan Saan ka ba nakakita yung Vice President ang i-impeach mo? Samantalang ang korupsyon, trilyon, mismo sila nag-rally yung trilyon rally nila. Yung trilyon rally nila, wala sila nakikita na impeachable doon sa Commander-in-Chief.
Hindi po ba mga salot itong mga demonyong ito umano? Samantalang yung i-impeach nila, nakita nyo po kung ano po kademonyohan itong mga taong ito. Yung i-impeach nila, napakagaling magtrabaho, mahusay magtrabaho, at kakarampot ang pondo nito. Ikumpara mo rin sa mga magnanakaw, ang ninanakaw ay mali-maleta. Mali-maleta ang ninanakaw na pera. At yung pinakapuno na sinasabi ni Saldico ay 2 billion ang hinihinging pera na komisyon niya. Gada buwan. 2 billion. Pero wala pong impeachment na sinasampar yan. Ganyan po kadidemonyo ang mga taong yan na sinasabing sila raw po ay bayan. Una sa lahat. Yung mga demonyo na yan. Sa bagay, may logic naman po kasi yan eh. Mga kababayan, may logic po yan. Kasi po, ang totoo po niyan, mga kababayan, kaya po nila ginagawa yan, na pabagsakin muna ang Vice President. Madali po kasi nilang pabagsakin yung tinatawag na bongit at tinatawag na kanyang kapatid na bangag. Madali po kasi nilang matanggal yan. Sa totoo lang, ang mahirap po kasi tanggalin yung walang kasalanan at walang anomalya. Dahil nga po, mas marami na po kasi ngayon nakapasok, mga tambay. Dahil yung magkaroon po tayo ng administrasyon na kinuha niya po lahat at pinapasok ang mga demonyo umano na mga politiko makakaliwa at lahat na ng klase ng masasama ay pinapasok niya po umano sa kanyang gobyerno. Ngayon, mga kabayan, lumakas po ang mga demonyong ito. Lalong-lalo po ang makakaliwa. Nahandyan pa ang liberal, dilaw, at pink umano. Sa tingin nyo, pag natanggal nila ang Vice President sa mga kademonyohang plano nila, sino po makikinabang? Napakadali na nilang tanggalin si Bongit at si Bangag. Lalong-lalo pagka-impeachment. Hindi po ba? Sino makikinabang? Hindi po ba makakabalik ulit ng walang kahirap-hirap? Ang liberal? Ang pink? Ang dilaw? Lalong-lalo na ang komunista, makakaliwa. Magkakasama po yata umano ang mga demonyong yan. Nakita nyo po, yung plano, hindi naman po tanga at bobo mga Pilipino. Alam na alam mo ang lakaran, ang galawan ng mga demonyong ito. Dahil sila magkakasama. Sila na pagkikita mo. Ito pong mga salot na ito. Hindi po ba? Kaya nga po ang Vice President, mga kabayan, kahit diniklara ng Korte Suprema na illegal ang ginawa nilang impeachment sa Vice President, pero hahanapan pa rin nila ng ground. Iniintay lang po nila yung 1 taon. Di po ba? Grabe, no? Pag nakalipas na 1 taon, wala na yung 1 year, yung 1 year ban, wala na. Babanat na naman sila. Bubuhayin na naman nila ang impeachment. Ano na naman ang impeach nila? Yung sa DepEd na naman? Yung confidential fund na naman? Unbelievable. Samantalang yung mismong DepEd ngayon, bilyon-bilyon ang pondo. Nung matuklasan ng taong bayan, mga kabayan, 22 classroom ang nagawa halos sa loob ng 1 taon. Kaya mga kabayan, dito po sa ginagawa ng mga demonyong ito, mga kabayan, ito sinasabing una sa lahat, itong bayan, may araw din kayo, mahindot kayo. Ipagpatuloy nyo ang mga kasamaan ninyo. Ginagamit nyo pa ang bayan, mga hindot kayo. Kayong mga salot kayo, kayong mga demonyo kayo umano. Ginagamit nyo pa ang pangalang bayan sa mga pangsariling interest nyo, mga hindot kayo. Hindi na kayo nahiya. Palibasa, wala naman kayong ginodiyos, mga hayop kayo. Hindi kaya? Yan po ang totoo dyan Wala naman po ginodiyos yan Yung mga salot na yan, ang napakasakit lang po sa lahat, ginagawa na po ng masama
ang mga Pilipino at ang ating bansa. Pero pera pa natin ang ginagamit. Buwis pa natin ang ginagamit sa kawalanghyan at kademonyohan ng mahindot na yan. Hindi po ba? Tayo'y ginigisa sa sarili nating mantika ng mga hayop na yan. Hindi naman po paglilingkod sa bayan ang ginagawa ng mahindot na yan eh. Kung totoong paglilingkod sa bayan ang ginagawa ng mahindot na yan, ano po ba maipagmamalaki nila? Maliban lang po sa sabihin na sila'y bayan. Bayan daw po ang mga salot na yan. Ano po ang ma-achievement? 1980s pa sila nahandyan. Dekada 80 pa. Panahon pa ni Cory Aquino ay nakapasok na sila. Bilang sinasabing mga lingkod bayan daw po mga hindot na yan. Mga hindot na yan. Ano po ang naitulong at nagawa at proyekto ng mga hindot na yan? Napakatagal na po yan sa pagiging party list. At yan po'y kumakamal po ng isang damukal na daan-daang milyon gada isang representative ng kanilang party list. Ano po ang mga nagawang programa ng mga demonyong yan umano? Meron po ba? Meron po ba nakatulong sa mga hindot na yan? Gada nga kalamidad, nakikita mo ba? Yung party list na yan, sa kalamidad, nagdadala ba, man lang ba ng tulong ang mga hindot na yan? Sige nga. Tapos ngayon, yung tunay na lingkod bayan nagmamahal sa bansa, nagmamahal sa Pilipino, lalong-lalo sa masang Pilipino. At gustong iangat ang bansa. Pilit pinababagsak ng mga demonyong ito. Ganyan po kasasama ang politika sa ating bansa. Ayaw na ayaw nila umangat ang bansa. Ang gusto lang nila sa ating bansa ay manatiling ganito ang kalagayan at pagharian nila at pasunurin ka sa lahat ng kagustuhan ng mga demonyong ito. You know? Kaya matatag pa yan eh. You know? Kaya nananatiling matatag pa yan eh, mga kabayan. Dahil nga po, ginagamit ng pamahalaan o mano yan. Kaya po nagiging matatag pa yan. Ang hindi po alam ng pamahalaan ngayon, yung ginagamit nila, yun din ang sasaksak sa kanya. Yun din ang sasaksak sa kanya eh. Umano. Yung ginagamit niya. Ginagamit niya itong mga tuta na ito para pabagsakin ng mga Duterte. Yan din po ang magpapabagsak sa kanya. Hindi po ba? Mahirap po pagkatiwalaan ang mga aso. Lalong-lalo na yung aso ay hindi naman ikaw ang itinuturing na amo. Hindi po ba? Mas mainam po ito. Saka itong mga aso na ito, hindi po ito yung aso talaga na aso. Ibang aso po ito. Ang pagkaaso po na tinatawag nito ay may halo pong pagkademonyo umano. Hindi po literal na aso itong mga aso na ito. Hindi po ba? Pwede mong iliteral na aso ito. Baka yung mga aso na lobo. Hindi kaya? Mga kabayan. Kaya dito po mga kabayan, nakikita naman po natin, gamit na gamit. Nakita nyo po kung sino po tinatangkilik din ng media. Ang tinatangkilik din ng media sila. Kaya alam mo yung sabuatan sa ating bansa. Kaya po hindi aasenso ang ating bansa sa mga hayop na ito, sa mga demonyong ito umano. Paano aasenso ang ating bansa, mga kabayan? Wala naman po nakakita ng problema ng bansa dahil sila po yung magkakasama, magkakakampi. At pati po ang ating mainstream media ay wala po nakikitang malaking problema ng bansa. Lalo-lalo po ang korupsyon. Dahil sila po yata ay nakikinabang sa korupsyon, itong mahindot na ito. Kaya nakita nyo po pati media, laging laman ng media, you know, yan mga makakaliwa. Mahal na mahal po ng media ngayon na makakaliwa. Lahat po ng sumusuporta sa mga kaliwa, mahal na mahal po ng media, mga kabayan. Kung sino pa yung nagbibigay ng problema at salot sa bansa, yun po ang tinatangkilik din umano ng media. Ganyan na po kasama ang politika, gobyerno ngayon sa ating bansa. Mas tinatangkilik po ang kasamaan kaysa sa kabutihan. Kaya panahon naman po yan. Ang panahon naman po ay lumilipas. Ganun naman po talaga nangyayari po sa mundo. Di ba? Lagi
lagi pong nakikita po ang kasamaan. Pero dumadating naman po ang kasamaan ay napupuksa po. Hindi naman po sila pang matagalan. Kaya nga lang po, ang nangyayari, tayo po ang magtitiis. Titiisin po natin ang kasamaan nila. Dahil ang kapangyarihan ng kasamaan ay nasa kanila. At gamit pa, yata ang men in uniform. Kaya po yung puwersa ng kasamaan nila, mga kababayan, ay malakas. Dahil nga po sinasamahan pa yata ng men in uniform itong masasamang ito. At saan ka nakakita? Mga kababayan, pati po ang mga men in uniform, tanggap na tanggap po yata nila ngayon ang makakaliwa. No talk, no mistake po yata sila sa makakaliwa ang mga men in uniform. Unbelievable. Magbe-best friend na po yata sila. Hindi kaya? Yan po mga kababayan, ang plano na naman nila sa ating Vice President. At sana, hindi po sila magtagumpay ang mga demonyo at salot na ito sa ating bansa. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo at shoutout po sa inyong lahat. At syempre po ipanalangin po natin sa ating bansa na sana po mawakasan na po ang katulad po nito, ang mga salot at mga nagpapakademonyo po dahil po sa kapangyarihan ay sana po magwakas na po sila. Makatikim naman po ng ginhawa ang ating bansa. At ganoon din po mga tambay ang ating pong panalangin sa ating pong buong sambayanan, sa ating po at sa pamilya Duterte na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan. Mga kababayan, sama po natin sa ating mga dasal. At syempre po maduktungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makabalik na po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis lang po. Paalam po muna. Bye-bye.